Once again, I'm Kat, and welcome back to my video lesson. So today, gagawa naman tayo ng frequency polygon using Jamovie gamit pa rin ang ating previous data, which is the midterm exam scores of 45 psychology students. Pero bakit pa tayo gagawa ng frequency polygon kung may histogram na? First, mas smooth ang trend dahil ang frequency polygon ay gumagamit ng lines kaya mas kita mo ang pagtaas at pagbaba ng frequencies. Second, mas madaling makita ang pattern. Halimbawa, may peak ba ang scores? Consistent ba ang pag-drop ng frequency? And lastly, mas obvious ang frequency polygon unlike histogram na medyo bulky ang kanyang presentation. Ang gagamitin natin ay ating data na ginamit natin previously. So, ito na ang ating Jamovie app. Naka-open na siya. Punta lang tayo dito sa Exploration, Descriptive. Ayan, automatic na kasi siyang magkakaroon siya ng panibagong visuals dito. Click natin itong plots, line plot. Kakailanganin natin sa ating x-axis ang ating midpoint. Okay, etong midpoint na to, ito yung in-explain ko kanina. Ito siya. Nag-i-start siya sa 0 and nag-e-end din siya sa 0. Okay, tapos dito naman sa ating y-axis is yung ating frequency. Frequency, in-explain ko kanina kung ilang beses bang nagkakaroon ng score na yon between sa interval na yon. Okay, so ito na. Pinapakita na ng itsura ng ating frequency polygon. So, ganun lang siya kadali. Ang pinaka-importante sa lahat is alam natin kung paano kunin ang midpoint, paano kunin ang class boundaries, class intervals, frequency, and so on. Sa lesson na to, nalaman natin na ang frequency polygon ay isang simple pero powerful tool para ma-visualize ang ating data. Malaking tulong ito para makita ang pattern, pick up overall trend ng scores. Sana nakatulong ang lesson na to sa inyo. Bye!